Let me, Mr. Chair, discuss in chronological accounts of the incident that related to the implementation of the search warrant in the house of brothers Neptali and Jeffrey Barrios. Nag-umpisa po ito nung may nangyaring strafing incident sa katabing bayan po ng mga syudad ng Pasig City, doon sa bayan po ng San Enrique, Iloilo po. Yung August 30, no, ng alas 6:30 po ng umaga, si Mr. Godofredo Alarba Sr. was killed in Barangay Braulan, San Enrique, while grazing po ng kanyang kalabaw. And based on the information of the San Enrique, one of the alleged suspects there in the killing of Mr. Godofredo Alarba Sr. was Jeffrey Barrios, but no witness had came out, no, para po maipile yung kaso. Noong July 30, 2023, the house of Godofredo Alarba Jr. was trapped by using a 5.56 caliber rifle and subsequently the throwing of 2 hand grenades, of fragmentation hand grenade, which might cause the death of all the occupants there. Yung mga biktima po na naipile ng San Enrique po, Mr. Chair. But luckily po, no, it did not explode, yung hand grenade. Noong 12 midnight ng gabi, yung operating troops na binoko. At dahil alam ko po ay armed and dangerous yung suspect natin, yung subjects natin ng search. And for his profession being a scout ranger, a member of the Philippine Army, Mr. Chair. Hindi ako nagtubiling maghingi ng guidance at tulong sa ating buting provincial director na bigyan ako ng additional personnel. Walang raid po na nangyari muna, walang search. So nagsecure lang muna kami ng tao para walang ma-crossfire, walang masugatan sa amin o sa kabilaman o walang mga ano pang mangyari. On August 13, na-file namin kaagad yung kaso na illegal possession of firearms and ammunitions and violation of RA 9516 against Neptali Barrios, the brother of Jeffrey Barrios. Kaya bibigyan po natin ng pagkakataon ang grupo ng mga suspect, no, para i-explain yung binabanggit po ninyong CCTV na I was able to see, and siguro for the members also to see the CCTV for our own perusal para maintindihan po natin kung ano po yung sinasabing allegation po ng party po ng mga Barrios. Mrs. Nelly Barrios, can you kindly introduce yourself? Good afternoon, Your Honor. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Ako po yung nandoon sa bahay nung time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Sabi ko sa kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila, sandali lang. Kasi nga that time, umiihi po ako. Hindi nagpapalit din, nagsusot din po ako ng bra. Kasi nga, doon din po ako natutulog sa baba. Nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatadyak nila. Lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila. Kasama na rin po nung dalawa kong pamangkin. Na wala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay? Pinalabas na po nila kaming lahat. Pero sila pumasok sa loob. Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. So, alright. So, siguro, bigyan natin ng pagkakataon si Jeffrey, Sergeant Jeffrey Barrios. Siguro, ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo.
Yung sinabi ni po ni Hepe na kuan, out of issues naman yung sinabi niya eh. Course report ka pa Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan San Enrique July 30 to 2 AM ata yun. Ngayon nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko eh. Baryo sa Alarba. Samantala, matagal na panahon yun. 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yun, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pin yun at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual kuan ako doon eh, dual function eh. Mechanic ako tapos driver ng armor tank. Kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako eh. Pinasok nila yung bahay namin, kawawa naman yung misis ko, wala ako doon. Pinilit niyo yung buksan yung pinto. Nung pinilit niyo binuksan yung pinto, pinalabas niyo yung mga bahay. Hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intensyon? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. So, lahat tayo mag-aral. Thank you. Mr. Chair, maybe just like the Vice Chair of NAPOLCOM, I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Hindi po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong because there are other ways of shall we say attaining that. For example, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You're not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na sige ginagawa ninyo. I do not know if the Vice Chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Dahil ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. So, yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered
doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po yung dalawang pulis, according to the video, wala pa yung search warrant. I think the most na ginawa rin po natin, kasi nga since wala pa yung search warrant, no? Taking it from Congressman Acop kanina na sabi nga niya dapat ang ginawa inantay na muna, sineclude mo muna yung area and then saka natin inantay yung search warrant. But yun po yung sinasabi namin dito. It must siguro masakit, no? But of course we know where you're coming from. Alam namin kung saan kayo nanggagaling, but we have to follow the rule of procedure that the PNP and us have agreed upon or approved. Di ba? Kaya yun po yung RD yung ating pong sinasabi lang po, no? We have to be fair on this, ano? Kung sila man po ay guilty, wala po kaming pakialam doon. Pero ang tinitingnan po namin yung procedure ng PNP itself. Once we break that rule that we created, anybody can break that rule. Kahit na sino pwede na i-break yan.